Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, tuturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng account sa GCash. So, napakasimple lang nito is, dapat pala sa paggawa ng bagong GCash or gusto mo magawa ng GCash is, kailangan may bago kang SIM. So, kapag nagamit nyo na yung dati yung SIM is hindi nyo na yun pwedeng ulitin. So, dapat bago na yung SIM na gagamitin nyo. So, ganito lang kadali, panoorin nyo hanggang dulo para maintindihan nyo. So, first is, kailangan nyo mag-download ng GCash application. So, free lang to sa Play Store. I-download nyo lang to. Ito yung logo niya. After nan, di ba meron na kayong bagong SIM. So, ilalagay nyo siya dito. Dito nyo siya ilalagay yung mobile number nyo sa inyong bagong SIM. After nan, is itap nyo tong next. So, ayan, dun sa mobile number na nilagay nyo dito is may marireceive kayong authentication code. So, 6 yon. So, ilalagay nyo siya dito. Pag na-receive nyo, ilagay nyo siya. After na, nandito tayo sa what would you like to do with your account today? So, ayan, gagawa tayo ng new account. So, ganito lang. So, kapag kasi bago yung SIM nyo, ito talaga yung lalabas. Kapag hindi bagong SIM, is walang lalabas na ganito. Kasi hindi na pwedeng ulitin yung account mo doon sa number na yon. So, nandito tayo sa new account. May 3 step na dapat nyong fill upan. Nandyan yung birthday. Ilagay nyo yung birthday nyo. Nakalagay dyan yung are you a Filipino? Yes. And then confirm. So, ayan, nandito tayo sa tell us something about yourself. Make sure the information is true and correct. You can no longer edit these details once you sign up. So, ayan, di ba? Kailangan true and correct yung ilalagay nyo dito kasi hindi na siya na-edit kapag na-confirm nyo na. So, nandyan yung personal information. So, first name, middle name, last name, birth date, email, nationality, main of source. So, ayan, fill upan nyo na lang. So, tungkol lang naman to sa inyo and kapag na-fill upan nyo, itap nyo yung next. So, dito nga pala sa referral code ay optional lang kahit hindi nyo nalagyan. So, huwag nyo na siyang pansinin. And then, itap nyo na tong next. So, ayan, pwede nyo siyang i-review. After nyo ma-review is itap nyo na tong confirm. So, dito sa MPIN password nyo is, ito yung magiging password nyo kapag ino-open nyo tong GCash. So, dapat istanda nyo. So, nakalagay dyan, your MPIN is your password to GCash. Never share your MPIN with anyone. So, dapat itong password na to ay kayo lang ang nakakaalam. So, dapat walang nakakaalam na iba para iwas scam or hack ng inyong mga GCash account. So, nandyan yung 4-digit MPIN. Tapos, i-confirm nyo lang. So, after nyo makapaglagay ng inyong MPIN password, is-tap nyo tong I agree to the terms and condition and then tap confirm. So, ayan, nakapagawa na tayo ng ating mga GCash account. So, itatry natin siyang open. So, dapat tandaan nyo yung inyong mga password, yung MPIN password na 4. So, ayan, ito na yung aking ginawang GCash account sa aking bagong number. So, ayan, ganun lang kasimple gumawa ng GCash account. So, ayan siya. So, sa next video ko na lang ituturo kung paano ba mag-verify ng GCash account. So, ayan, ganun lang kasimple gumawa ng mga GCash account dito sa GCash. So, sana is nakatulong sa inyo itong video na ito. And kung may mga katanungan kayo, is pwede kayong mag-comment sa baba, sasagutin ko yan.
And yun lang, don't forget to like, share, and subscribe para palagi kayong updated sa mga video tutorial na ina-upload ko. So yun lang, see you on my next vlog. Bye-bye!